man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Biglang may sumingit na kanta. Gusto mo ako na lang kakanta. Ano na kayo kumanta nito? Lalong matutuluyan. Ang lakas kasi nung ulan sa labas. Ah! Ulan naman! Yes! Akala ko kanina umaaraw-araw na, di ba? Oo. Nako. Aba, para may bagyo na naman. Hindi ba si Helen to? Hindi naman. Hindi na si Helen? Kasi umalis na ba siya? Umalis na rin si Helen. Umalis na. So, pero kabagat. Akala ko nga naghahabulan sila ni Hiner. Oo. At ang date nila sa China. Pero yung si Hiner pala nasa Southern China. Si Helen Si Helen sa Eastern China. Diba? Okay. So, sino mas malakas sa kanila? Si Hiner o si Helen? Hindi naman tayo ang habagat ang tumatama sa atin sa China. Ewan ko lang. Pareho sa East o sa West? Pareho yata eh. Hoy, magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po kayo? Dito po ho kami. Habang kanina ho'y matindi po ang balitaktakan dyan po. Actually, hanggang sa ngayon, patuloy pa rin po ang investigasyon ng Kamara dito po sa operasyon ng Pogo o ano ba yan, illegal o legal Pogo. Basta Pogo. Kung saan humaharap dyan sa Kamara si dismiss Bamban Mayor Alice Guo at siyempre yung kanyang mga Maria. Si Maria Cassandra at saka si Maria, ano pangalan ng isa? Yung ate ba niya? Ano pangalan ng isa, yung isa pang babae? Lumaharap dyan, si Cassie, sino pa yung isa? Na taga-Pogo? Ayan, pakitype mo nga. Ayan, tatlong Maria yan si Alice, si Cassandra, saka yung isa. So, sino ang pinaka ulo sa kanilang tatlo? Natural, si Ronilyn. Ayun, Baterna. Ronilyn Baterna. Ronilyn Baterna, Ayan, abay dinikdik ng todo si Alice Guo, Pero wala namang madikdik ang kongresista. Hindi daw siya paminta, hindi rin daw siya bawang. Oo, wala kayong makakatas. Talaga naman, RH Break Time! Sa pong headline mga kaibigan sa programang Break Time, mayroon sila kay Mayor Deo Macalman na maaring makahabol pa sila kay Mayor. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Ako naman, Thea Petro Corpus. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dismiss Bamban Mayor Alice Guo dinikdik ng todo sa pagharap sa House Quadcom hearing. DZRH exclusive, dating Pangulong Duterte idiniin ni dating Major Jed Mabilog na nagdawit sa kanya sa narco list. Dating Pangulong Duterte inakusahang nakinabang daw sa mga pastoral ni Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa isang dating membro ng KOJC. Pag-freeze sa 85 million pesos assets ni Pastor Kibuloy at 400 million pesos assets ni Alice Guo ipinatupad ng AMLAC. RH Break Time! 24 na dating hepe ng pambansang pulisya inimbestigahan sa alegasyong isa sa kanila ang nasa payola ng Pogo at tumulong kay Alice Guo. Mga namatay sa hagupit ng 3 bagyo at habagat nasa 23 habang 15 pang missing ayon yan sa NDRRMC. RH Break Time! Higit 700 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil po sa masamang kalagayan ng panahon ayon sa Philippine Coast Guard. Nakakalungkot naman na balita, lalaking grade 12 student tumalon sa tenement building sa Taguig. Wala. Patay. Bakit? RH Break! Bulkang Kanlaon, mas dumadalas daw po ang volcanic quakes. Nasa alert level 2 pa rin ayon sa PHIVOLCS.
Smart Telco, Yan. lagot sa Lagot. NTC. Hinihinga ng paliwanag sa mobile service interruption. Abi, ang dami na buwisit niyan kagabi pa. Okay na ba ngayon? Di ba Smart ka ba? intermittent pa hanggang sa ngayon ha? Parang fasting. Abay, mantakin mo yung mga nag-book kagabi. Nagka-problema. Oh. Yung mga transaction na naghihintay ng OTP. Oy, naku, wala. O di ba? Wala. Walang nangyari. Naku naman hanggang sa ngayon, may mga problema pa rin dyan sa signal ng Smart. Hindi raw kasi kayo nag-globe eh. Ayoko sabihin kung anong telco ko. RH Break Time. Sa ating po mga balita, nadikdik ng gusto si dismiss Bambantarlac Mayor Alice Guo sa kanyang pagharap sa Quad Committee ng Kamara. Nag-init naman ang ulo ng ilang mambabatas matapos na walang mapala sa sagot sa mga tanong kay Guo at patuloy niyang pagsisinungaling. Point of order, Mr. Chair. Point of order lamang. Mr. Chair, point of order. What is the point of order? Pwede bang makinig lamang si Alice Guo? Nakikipag-confer sa kanyang abogado while congressman is talking. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang? Hindi ka nakikinig eh. Kaya na tumatawa ka pa eh. Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka eh. Ilang beses ding napagsabihan ni Congressman Bienvenido Abante Jr. si Alice Guo dahil sa hindi nito pakikinig sa hearing. Kaya nakatapos ng high school pero ang galing mong magsalita at ang galing mong magsinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Teka, sabi mo. Yes, oo, hindi. Nag-isinungaling po yung acting mayor. Ang sabi to ulitin ko sa inyo ang sabi ng acting mayor, kayo ang nag-endorso ng POGO para bigyan na lisensya ng PAGCOR at inendorso nyo sa Sangguniang Bayan na siya ang presiding officer. Nag-isinungaling, oo, hindi. Your Honor, You're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath, Opo, and if you answer me, nag-isinungaling ba yung acting mayor o hindi? So yan. Kaya ayoko masisermonan. Samantala, kumikilos na ang Philippine National Police upang imbestigahan ang impormasyon na mayroon namanong dating chief PNP na tumatanggap ng payola mula sa operasyon ng POGO. Ito ang binigyang katiyakan ni DILG Secretary Benher Abalos Jr. sa panayam ng Senate Media kasunod ng budget deliberation sa kanilang pondo para sa susunod na taon. Nakikipag-ugnayan na anya ang PNP kay retired General Raul Villanueva, VP for Security ng PAGCOR, para malaman kung kanino galing ang naturang impormasyon. Pero binigyan diin ni Abalos na wala siyang alam sa impormasyon na may dating PNP chief na sangkot sa POGO. Narito ang naging pahayag ni Abalos. Well, everyone wants to know who. Everyone wants to know, but let the chief PNP answer that. Sir, former PNP chief daw. Yeah, let him answer that. I just see my piece of it. May walang idea, sir? Walang suspicion? Ina-investiga pa? Yeah, I think they're doing something about this. Sino ba nagsabi ko? Si Villanueva, sir, PAGCOR. I think they would have fought with Villanueva. Pero anong instruction niyo sa PNP, sir? Well, it's up for them to know about this. Okay? RH Break Time. Samantala naman, matapos daw po ang 7 taong pagtatago sa Amerika, humarap si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa pagdinig ng Quad Committee ng Kongreso. Inilad po ni Mabilog ang kanyang opening statement tungkol sa muni pagkakadawit niya sa narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa gitna ng kanyang opening statement, ipinakita ho ni Mabilog ang ilang speech ni dating Pangulong Digong na umunoy nagbabanta sa kanyang buhay. Ang Iloilo City tinawag ni dating Pangulong Duterte na most shabulized city, dahilan para isama nito sa listahan si Mabilog. Sa pagtatapos ng kanyang opening statement, pinasalamatan ni Mabilog ang Quad Committee ng Kongreso dahil nabigyan niya siya ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan. Durog na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala
ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika. Yan po yung opening statement kanina sa kanyang pagharap sa Quadcom hearing ng Kamara. Itong si dating Mayor Jed Mabilog. Kaugnay nga ng balitang yan, naniniwala si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naglagay sa kanyang pangalan sa narco list ng nakaraang administrasyon. Sa hearing ng Quadcom, sinabi ni Mabilog na posibleng may kinalaman sa politika kaya napabilang siya sa naturang listahan. Isa na rito ang hindi una pagsuporta ng dating alkalde kay Duterte noong halalan na nakakuha lang ng 13.7% sa Iloilo o pinakamababang boto sa buong bansa. Narito ang naging pahayag ni Mabilog. Nilagay ka sa narco list dahil hindi ka sumuporta during the 2016 presidential elections. Ganun po ba? Yes, Your Honor. Kasi ang resulta po, Your Honor, ng elections na yon, President Rodrigo Duterte got only po 13.7% in the total number of votes in Iloilo City, which is his lowest percentage votes. 2017 nang tumakas sa bansa si Mabilog matapos mapasama sa drug list ni dating Pangulong Duterte at dahil na rin di umano sa banta sa kanyang buhay. RH Break Time. Samantala naman, isa daw po sa mga nakinabang sa mga pastoral ng Kingdom of Jesus Christ si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ang isiniwalat ni Arlene Stone, dating membro ng KOJC, sa eksklusibong panayam ng DZRH. Ayon po kay Arlene Stone, tumutukoy daw po ang pastoral sa mga miyembro na mayroong physical relationship kay Apollo Kibuloy. Dagdag pa ni Arlene, galing mismo sa leader ng KOJC na anuman ang kanyang blessings, ay ibabahagi niya ito sa kanyang malalapit na kaibigan. Itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Sharing? Is caring. Kaugnay nga ng balita. Yan yung tinig ni Arlene Stone. Oo. Dating membro ng KOJC. At kaugnay nga ng balitang yan, lumapit sa Senado noong taong 2023 si Arlene Stone na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para humingi ng tulong na isiwalat sa publiko ang kalakaran sa loob ng KOJC. Sa eksklusibong panayam sa 2x2, sinabi ni Stone na sa ilang mga senador na kanyang nilapitan sa pamamagitan ng email at Facebook ay tanging si Senator Rizon Tiveros lamang umano ang tumugon sa kanya. Narito ang naging pahayag ni Stone. Manny Pacquiao, nilapitan ko rin yan pero wala tayong respond. I think, I don't know if Ejercito ay, pero si Senator Risa yung last. At ayon nga kay Arlene, isa umano sa mga dahilan na nagtulak sa kanya para humingi ng tulong sa mataas na kapulungan ay dahil sa mga nakausap niyang miyembro ng KOJC na biktima ng mga pang-aabuso. Gayon din ay dahil umano natatagalan siya sa proseso ng hustisya sa gitna noon ng ongoing na pagliliti sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa US matapos ma-freeze ang asset ng religious leader. Giit ni Stone, nararamdaman umano niyang walang tiwala ang US government sa Pilipinas hinggil sa mga kaso ni Kibuloy dahilan para tuluyan na siyang makipag-ugnayan sa Senado. Narito muli ang pahayag ni Stone. Isa po sa reason noon kasi ongoing na yung kaso dito sa US. Okay. Medyo ang ano kasi natin, ang struggle ko ay yung mag-antay, no? Kaya I initiated
na mag-reach out sa ating Senate para mapabilis yung process. Kasi in my mind, kung gagawin natin ito, malalaman ng mga Pilipino kung ano talaga ang kalakaran sa loob ng KOJC, ay ma-force yung ating government na ma-hold accountable si Pacquiao. RH Break Time! Bigla ka naman. Oo, nagulat ako. Sino? Ay, standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Nako, lagot. Lagot yung 24 na mga nag-retire na dating hepe ng PNP. Ha? Mga retired PNP chief. Ano, bakit? Abay, iniisa-isa silang tinatanong. At least nga 24 lang eh. Di ba? Mas mabilis. Kung sila ba ay may payola sa Pogo. Sino? At tumulong daw kay Alice Guo. Sa kanila. Sino kaya sa kanila? Yun. Mga namatay, Miss Thea, sa gupit ng 3 bagyo. 3 na pa. O nga, no? Una si Verdi. Tapos si Hiner. Tapos si Helen. Pero wala namang namatay sa kanila. Meron ba namatay sa... epekto ng habagat na rin. Nasa 23 ang naitalang namatay. 15 pa ang nawawala ayon po yan sa NDRRMC. Samantala naman, lalaking grade 12 student tumalon sa tenement building sa Taguig. Patay. Samantala naman, Bulkang Kanloon, Miss Thea, abay dumadalas ang volcanic quakes. Ibig ba sabihin, nagbabadya naman bang magkaroon ng malakas na pagsabog? Ha? Talaga naman, no? Wag naman sana, no, ha? Eto na! Ang Smart Telco, abay, magpaliwanag daw po kayo sa NTC. Bakit? Kung bakit nagkaroon kayo ng aberya. Kagabi, binabanggit nila power outage. Saan? Doon sa kanilang facility. Ano, Tapos, walang backup, may narinig walang pa ako na dahil daw sa ongoing yung enhance, ano ba yun? Enhanced program ba yun? Kanilang sistema? Kaya nagkaroon ng aberya. Talaga naman, no? Magpaliwanag man kayo, the damage has been done. Kaya ang sabi ng mga subscriber, abay, bumawi kayo, dapat merong libre. Di ba? Rebate? Oo, di ba? O kaya rebate, ano, ha? O kaya libreng internet access. Di ba? Sa inyong ginawang aberya sa mga subscribers ng Smart. RH Break Time! Ang inyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Thea Pecho Corpus. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 4:37. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time! Heto na. Balikan na natin, Miss Thea. Ang alin? Ano ba ang sitwasyon uli ngayon sa Kamara? Kanina, ang dinidikdik nila si Alice Guo. Ngayon naman si Cassie. Cassandral. Cassie ang nickname niya. Cassie. Okay. Sorry, hindi kasi kami close. Kaya... Cassie Leong. Close daw sila ng mga senador, mga congressman. Talaga ba? Kaya tawag sa kanya, Cassie. Wow, very casual. Alamin nga natin kung ano ang pinakahuli dyan sa pagdinig sa House Quadcom. Idetalye mo RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Kaya ito ay paharapin sa susunod na hearing ng Quad Committee si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, tagapamuno ng Quadcom. Pinayagan ng komite ang kaibigan ni Duterte bago ipinadala itong sulat sa komite. Gusto ni Duterte na magtanong sa mga resource person sa susunod na hearing ng Quadcom na sa sentro sa usapin ng droga, pogo at extrajudicial killing. Sabi ni Barbers, may mga gustong itanong daw si Congressman Duterte sa mga resource person sa susunod na hearing partikular sa issue ng EJK sa illegal drugs. Matatandaan sa mga nakalipas na hearing ng Quadcom na uungkat ang pangalan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa alegasyon ng droga at EJK dahil sa pinalakas ng war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Samantala, kaya at Ray, sa usapin naman ng Pogo, dito sa hearing ng Quadcom kanina,
ay natanong na si Alice Guo at sa pagtatanong ni Batangas Representative Jervil Luistro, dinatalya nito ang ugnay ni Guo sa ilang personalidad na sangkot sa illegal activities ng mga kanegosyo nito. Nabanggit na ang pangalan ni Michael Yang, ang dating presidential advisor ni dating Pangulong Duterte. Sa pagtatanong ni Luistro, ang Baofu Land Development Incorporated ay meron direktang transaksyon sa isang Hong Ziyang Yang, ang kapatid ni Michael Yang, dating presidential advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at isa sa mga pangunahing sangkot sa Pharmaly scandal. Nagpapatuloy naman ang pagtatanong pa ng ilang mga kongresista kay Cassandra Leong, kaugnay naman ng mga ugnayan nito, transaksyon sa ilang mga malalaking negosyo na umunoy nasa likod nito ay ang illegal na operasyon ng Philippine Offshore and Gaming Corporation. Ako si Neil Tribunal. So ilan yung mga, Mari Milks, ilan yung mga naka-line up na magtatanong? Mukhang dami, ano? Haba ng pila? Ang dami pa, oo. Kaninang umaga kasi, ang sabi ni Congressman Ace Barbers, ang uunahin talaga ngayon ay sa sentro lamang sa Pogo. Pero pinagbigyan yung manifesto ni Congressman Stephen Paduano na pagbigyan ang statement nila former Mayor Tommy Osmeña at si Jed Mabilog. Kaya nasentro muna sa EJK at droga kaninang umaga ang pagsisimula ng Quadcom hearing, pero bandang hapon ay natuon na sa operasyon naman ng Pogo, kung saan ay pinagsasalita na tinatanong itong sina Cassandra Leong at itong si Alice Guo. Marami pa ang nakapila, Ray at Thea, na magtatanong mga kongresista at binanggit din ni Congressman Robert Ace Barbers kanina na para hindi na daw humaba ang hearing nitong Quadcom ay iwasan na daw yung pagsinit sa mga pagtatanong ng ilang mga mambabatas at hintayin na lamang ang kanilang oras na sila ang makapagtanong dito sa naturang pagdinig. May pila pala. Pila balde. May pila, Teya. Pwede po bang i-filter naman ng Milky? I-filter na yung mga questions, isulat na, tapos yung medyo hawig, ito na, para ito na lang itatanong. Pwede ba yun? O kailangan talaga kung sino yung kongresista? Talagang, kailangan pumila ka kung anong gusto mo itanong. Although yung iba, natanong na ng ilang mga kongresista, pero as usual na itatanong uli kapag may mga magtatanong at bagong dating na mga mambabata. Napiga ba si Alice Guo? Tulad ng dati, yun pa rin ang mga sagot niya sa mga pagdinig ng Senate at naging dito sa Kamara. Kanina indirect yung mga indirect yung mga sagot niya kanina ha? Kung sino sa kanilang dalawa nung Vice Mayor ba yun? Acting Mayor? Nang nagsisinungaling? Acting Mayor, dahil pinayagan ang Pogo operation, ang sabi bakit napayagan kung hindi naman daw walang endorsement. Acting Mayor. Walang endorsement. Medyo matagal pa ito at na sentro nga sa Pogo operation. Thank you, Mari Milks. Balik muna sa'yo, Teya Trey. Thank you so much. Samantala naman mula sa Malacanang, Pangulong BBM, pinatitiyak daw po sa LGUs na hindi matetenga sa parking lot ang mga ipinamahaging ambulansya. Ating alamin sa report ni RH14, Ms. Let Narciso. Let. Ray, Ms. Thea, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lubusang magagamit ang mga ambulansya sa pagliligtas ng buhay. Kaya naman pinatitiyak ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na hindi matetenga lang sa mga parking lot ang mga ambulansyang ipinamamahagi ng national government. Mensahe ito ng Pangulo sa seremonya sa Pasig City, Iloilo sa pag-turnover ng higit 50 patient transport vehicles mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Kabilang sa mga nabiyayaan ng ambulansya ang LGU sa Western Visayas at Negros Island. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat palaging nasa labas at makaaabot ang mga ito hanggang sa pinakamalalayong komunidad. Dapat rin anyang mabilis ang pagresponde dahil mahalaga ang oras sa bawat pasyente at maging sa paghahatid ng medical supplies sa panahon ng kalamidad. Sabi ni PBBM, para ngayong taon ay 2 bilyong pisong pondo ang inaprubahan ng Office of the President para sa pagbili ng 1,000 pang patient transport vehicles. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, pagtugis kay Roque, mayroon ng magandang development. Ayon yan sa CIDG. Detalye mo, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Ms. Dea, may hawak ng magandang development ang Criminal Investigation and Detection Group higil sa paghanap kay dating presidential spokesman Atty. Harry Roque. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni CIDG spokesperson Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes na may mga binavalidate ng impormasyon ng otoridad. Ito'y matapos mo nung may makakita sa abogadong ipinaaresto ng House Squad Committee habang nagpapatuloy ang pagdilig sa illegal na pogo. Tumanggi na si Reyes na magbigay ng karagdagang impormasyon pero sinabi niya kasama sa kanilang kinakalap ay mga kuha o CCTV na makapagpapatibay ng lokasyon ni Roque. Pakinggan natin siya. Meron, pero yun nga, i-coordinate pa noon para makakuha pa tayo ng evidence. For example, yung CCTV, kailangan pa natin yun ma-ask yung permission ng, di ba? So yung mga ganung bagay na nakikita, kailangan natin doon ng supporting document. Ang tinig ni Lieutenant Colonel Imelda Reyes ng CIDG. Nauna nang sinabi ng Bureau of Immigration na wala pang indikasyong nakalabas na ng bansa ang dating kalihim. Bumuo na rin ang tracker teams ng CIDG kung saan sakop ang paghunting sa Facebook o paggamit sa Facebook Live ng tagapagsalita para doon siya matugis. Sa nasabing FB Live, iginit ni Roque na hindi siya pugante dahil umiiwas lamang umano siya sa power tripping ng kamera. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala naman, mamaya may update si Val Gonzales tungkol sa Smart. Ha? Kayo ba smart? Oo, baka namumroblema sila hanggang sa ngayon. Ano? I think medyo nag-i-stable na ng konti. Pero ba't 2 bar lang? Samantala, Barangay Security Force na sumasideline sa pagbebenta ng illegal drugs na aresto sa Taguig City. Ibalita mo nga yan, RH27, Noche Kakas, Noche. Lakay Ray at Mr. Dayan na timboga ng mga otoridad sa illegal na droga ang isang barangay security force sa lungsod ng Taguig. Kinilala ng pulisya ang naaresto na si alias Roger, 56 anyos ng barangay New Lower Bigutan na nabanggit na lungsod. Ayon sa report ng Taguig City PNP, kumagantapain ng undercover agent ang suspect sa ginasang bypass operation sa lugar. Front lang umano ang pagiging BSF ng suspect na sumasideline sa pagbibenta ng illegal drugs. Nakumpiska sa pag-iingat ng suspect ang nasa 330 grams ng Malaysia Buna aabot sa 2,244,000 pesos. Ulong na si alias Roger na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala kay Ray at Misea, umuulan ngayon dito sa C5 Road, Paranaque at Las Piñas. RH27 na Tikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Balikan nga, napuntahan natin si RH5 Val Gonzales ukol nga sa update sa Smart. I-detalye mo, Val Gonzales. Val? Mistaya, dahil sa naranasang malawakang mobile service interruption ng postpaid at prepaid subscribers ng Smart at Token Tech sa Metro Manila, ilang probinsya kahapon, nag-issue ngayon ng memorandum ang National Telecommunications Commission NTC sa Smart Communications Incorporated. Sa naturang memo, inatasan ang Smart na agad-resolbahin ang mobile service disruptions at magsumite rin ng hourly written report sa komisyon sa dahilan, lawak ng outage at mga ginawang hakbang para ayusin ang aberya. At ay sa inisyal na ulat ng NTC, nagsimulang maranasan ang service outage kagabi, Disyembre 18. Natasan din ang Telecommunications Network na tiyaking agad na matutugunan ng mga tawag, mga mensahe at reklamo mula sa kanilang mga customer. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala na, is gone. So, okay na? Naku, naputol na. Medyo okay naman na. Medyo okay naman na. Pero maraming nainis kagabi. Lalo na nung mga bandang alas 8 ng gabi. Hanggang madaling araw na,
ay maraming nainis na mga subscriber ng Smart dahil nga lalo na rin nanonood ng Netflix nagkaroon din ng interruption sa mga entertainment applications. Kasi di ba, pati yata sa Smart Bro ba yun, yung mga wifi nila? Kasama rin yata yun ha? Oo. Yung service sa telepono, maging doon sa kanilang internet. Pero yung mga landline, yung kanilang landline naman ay hindi naapektuhan. Kaya kung meron kang wifi sa iyong bahay na ang service provider, yung sister company, yung mother company, yung PLDT, hindi naman yan hindi naman naapektuhan. Ayan. Sana tama na. Maraming nakakakaba kasi. Alam naman, dependent tayo sa mga ganyan. Di ba, mga online dyan, mga online selling, di ba? Correct, mga communications kasi very vital na. Mga transaksyon, ha? Yes. Salamat, Val. Back to you, Ray at Miss Daya. Thank you. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. RH Break Time. Sa atin pa rin po mga balita. Nakipag-ugnayan na raw po ang Davao City Police sa FAO ng PNP sa Campo Crame para masuri kung may baril nga bang ilang pangalang hinihinalang miyembro ng Angels of Death. Kinumpirma ni PNP Civil Security Group spokesperson Lieutenant Colonel Yudisan Gultiano na nagbigay daw po ng listahan ng Davao PNP para tignan ang firearms licenses ng ilang individual. Ito po may kaugnayan sa nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa sinasabing private army ni Pastor Apollo Kibuloy. Subalit habang nagpapatuloy pa ang paghalukay sa records, sinabi ni Gultiano na ilan sa mga pangalan ay rehistradong gun owner habang iba naman ay hindi. Insofar as the CSGFEO is concerned, ang amin lang po ay yung request na ibinigay sa amin for verification kung itong mga individual na to ay license holder ng firearms. Some of individual in the list are licensed and the others are hindi kasama sa, walang record sa FEO. Sa iba pang balita, simula ng Agosto ay na-freeze na ng Anti-Money Laundering Council ang 85 million pesos na halaga ng bank accounts ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, sponsor ng 2025 budget ng AMLC, bukod sa mga na-freeze, ay may iba pang bank account si Kibuloy na tinitingnan ng naturang council. Sa panig naman ni Alice Guo ay na-freeze na ang 464 million pesos na halaga ng ari-arian, kabilang na ang 13 transferred certificate of titles, maraming bank accounts, 12 motor vehicles at isang helicopter. Inamin ni Bongalon na nang simula ng investigasyon kay Guo ay may mga pagtatangka ng ibenta ang mga property. May ilan na rin sa mga ari-arian ay ibinibenta sa murang halaga at may mga na-withdraw na sa ilan sa mga bank account. Tiniyak ng AMLC na patuloy ang kanilang investigasyon, lalo na't puspusan na ang investigasyon sa mga questionableng yaman ni Guo at Kibuloy. RH Break Time. Umabot na po sa 23 ang bilang ng mga napaulat na namatay dahil po sa epekto ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Helen, Hener at Ferdy. Sa report ng NDCC, 9 sa mga namatay ay mula sa Mimaropa Region. 4 daw po sa Region 6, maging sa Region 9 at Bangsamoro, at 2 sa Region 7. Naragdagan din ng isa ang mga napaulat na nawawalang umabot sa 15 katao, habang 13 ang naitalang sugatan. Bahagi mga ito na higit sa may halos 300,000 pamilyang sinalanta ng pinagsama-sama na ho yan na epekto ho ng 3 bagyo at ng habagat, kung saan higit sa 60,000 katao ay pawang mga nasa evacuation center. Samantala,
Higit 700 katao pa ang stranded sa mga pantalan dahil sa masamang lagay ng panahon. Ayon sa Philippine Coast Guard, marami pa ring mga barko sa Eastern Visayas at Southern Tagalog region nang hindi pinayagang makapaglayag. 450 rolling cargos at 5 motor bangkas ang stranded habang 4 na vessels at 10 motor bangka ang pansamantalang nakisilong sa mga pantalan. Kaugnay nito, patuloy ang pagbabantay ng PCG sa lagay ng dagat para alamin kung maaari na makabiyahe ng ligtas ang mga sasakyang pandagat. Samantala naman, isa hong 12 anyos na binatilyo na grade 12 student ang biglang tumalon sa ituktok ng tenement building sa barangay Western Bikutan, Taguig at siya po ay namatay. Ayon po kay Police Major Sherilyn Agtarap, PIO ng Taguig Police Station, nakitang patay ang lalaking estudyante sa parking lot ng naturang gusali alas 7:30 kagabi. Sa investigasyon ng Southern PD, 16 years old, pero grade 12 student. Yun. May narinig umano ang isang testigo na bumagsak mula sa gusali at nang sumilip ay doon na nito nakitang nakabulagtang katawan ng mag-aaral. Agad na ipinagbigay alam ng nakakita sa mga opisyal ng barangay Western Bikutan ang naturang bangkay at maging sa substation 2 ng Taguig Police. Isasalang daw po ang bangkay ng grade 12 student, 16 years old na binatilyo, at inimbestigahan din ng Taguig Police kung may foul play sa naturang insidente. Nako naman. Nakakaawa naman yung mga iniwang magulang, pamilya. Samantala, dumadalas na naman ang mga pagyanig sa paligid ng Canlaon Volcano sa Negros Island. Batay sa monitoring ng PHIVOLCS, 30 volcanic earthquakes ang naitala hanggang kahapon na mas mataas kumpara sa 5 pagyanig noong Martes. Sa kabila nito, bumaba naman ang sulfur dioxide emission mula 10,880 tons noong September 12 ay naging 5,362 tons na lamang hanggang kahapon. Gayunpaman, nananatili pa rin sa alert level 2 ang Mount Canlaon, indikasyon na posibleng mangyari ang biglaang phreatic eruptions. At ngayon, dumako na po tayo sa ating balitang sports ni Kristan Karag. Ukrainian boxing champion Alexander Usyk inaresto daw po sa Poland dahil naman sa misunderstanding. Sino ang kanyang misunderstanding? Ka-MU misunderstanding. Ating alamin sa report ni Kristan Karag. Kristan. Inaresto nga si undisputed heavyweight boxing world champion Alexander Usyk sa isang airport sa Poland pero pinakawalan siya agad ng mga otoridad. Wala pang detalye na inilalabas ang Polish authorities kung ano ang dahilan ng pagka-aresto kay Usyk. Pero sinabi ng boxingero na ito'y dahil sa isang misunderstanding na agad namang naresolba. Sa isang Instagram post, sinabi rin ni Usyk na nirespeto niya ang Polish law enforcement officers para sa kanilang pagtupad sa tungkulin. Sa isang pahayag, sinumpirma rin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pinakawalan na si Usyk. Sinabi rin ni Zelensky na outrage siya sa naging pagtato sa Ukrainian boxing champion. Sa kalkuyang hawak ni Usyk ang heavyweight titles ng WBC, WBO at WBA patapos talunin si British boxer Tyson Fury noong Mayo. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Kristan Karag, sa iyong sports. RH Break Time. Ay, tapos na. Tapos na tayo. Tapos na, pero yung nangyayaring investigasyon yung ng hearing Quadcom sa Kamara, tuloy-tuloy pa rin daw hanggang mamayang gabi. Nako naman, ang habang araw ho ng pila. Oo, want to sawa. Ay, susapo. Yan po ang programang Break Time. Ngayon po kami ito mga kaibigan ng Thank God It's Thursday. Hapon pa lang, ba't gabi na para sa... Oo nga pala, no? Akala ko kasi TNT News. Oo nga, no? Hapon pa lang pala. Panghapon Sorry to. ho. Panghapon pa lang itong mukhang to. I sit corrected. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma, ayun po mga lingkod, si Ray Sibayan. Ako naman, Thea Petro Corpus. Para sa
sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, batiin ko lang pala, Oy. happy watching. Ayan, nakikinig sa atin at nanonood Sino sa si Angel? atin. Si Principal ng Bagong Silang Principal dyan sa Quezon ng City. Anghel mo? Hindi, Bagong Silang Quezon City. Okay. Ma'am, present. Hello po. Inyo pa rin mong mga lingkod, sina Ray Sibayan. Teo Pecho Corpus. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang oras. Pilipinas ang oras. Alas 5:07 ng hapon.